Panoorin natin ito. You wanted to say something to the Calvary Chapel. Hey, you guys know me as the few that are here from Calvary Chapel as Pastor Scott. It's good to see a few of you over here and then a few of you in the back and over on the side. I just wanted to say that yes, I did talk with her last night and I didn't know much about her ministry. She was kind enough to give me as many materials as she could on the spot, and her men were perfect gentlemen to me inside. And for the rest of these 7 days that she's here, any of you that come and any of our friends that come, we need to be deeply respectful. We need to show an intense love to them. But above all of those things, we need to spend all of our time at the deepest place of prayer, praying that God indeed would protect all those who hear this false message that comes from her lips. Because God's message is not miracles, but Tandaan natin na ang kaligtasan sa Panginoon ay hindi sa pamamagitan ng mga milagro o ng mga tanda. Ito'y ginagamit ng Panginoon upang pukawi ng atensyon ng tao. Dahil ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsampalataya lamang sa ating Diyos na buhay. Titus chapter 3 verse 5, He saves us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Dahil kahit walang milagro, marami pa din ang sumampalataya sa Panginoon noong panahon ng John the Baptist. John chapter 10 verse 41 to 42. Pagpapakita na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa miracles na ipe-perform ng Panginoon. Kung hindi, ang kaligtasan ay nakasalalay lamang sa pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Dahil marami na tayong nakita na nakaranas ng paghihimala ng Diyos. Ngunit ang ibang pinaghimalaan ay hindi nakapagtagumpay o nakapagpatuloy sa ating Diyos. Ganitong pinalakas sila sa isang karamdaman, iniahon sa pagkautang, paghihimala sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ngunit nag-end up, tumalikod pa rin sa Panginoon. Pero meron naman tayong kilala na kahit hindi nakaranas ng himala ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin isalang-alang ang ating kaligtasan sa himala dahil kusa yan darating kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Ngunit huwag naman natin i-deny na ang Panginoon ay hindi na gumagawa ng himala sa ating panahon dahil ang Diyos ay hindi nagbabago. Kaya kung may kakilala tayong pinaghimalaan ng Diyos, ipaalam natin sa kanila na ito'y way ng Panginoon para ikaw at ako ay sumampalataya sa Kanya, kung saan higit sa himala ang ating mararanasan, at ito ang pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang pagliligtas.